Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung kailangan na dalhin mo kapag magpa-flight ka na dito sa Hong Kong or babalik ka dito sa Hong Kong? So ano yung mga dapat laman ng maleta mo kapag pupunta ka dito sa Hong Kong? So hindi, based on my experience, marami akong tapo na gamit kasi ang dami kong bitbit nung pagpunta ko dito sa Hong Kong. Isang maleta and nag-weight siya ng 18 kg. Tapos yung bag ko parang mga 12 kg. Tapos may another bag pa ako na nagwe-weight din ng siguro mga 5 kg. So parang habang hila-hila ko yung maleta ko nung nag-medical kami pagdating ko, para na akong mahihimatay sa init. Tapos ang damit ko noon is pang winter. Yung pantalon ko is yung loob niya, yung makapal. Tapos yung damit ko ganun din. Oh, naalala ko marami pala akong damit na nawala na. Dinala ko yun nung nung pagpa-package ko, noong unang package ko. Hindi ko na nakita yung mga damit na yun ngayon. Hindi ko na nakita. So naalala ko kasi kasama yun. So ito yung mga kailangan yung dalhin. Kailangan talaga kapag nagpunta kayo dito sa Hong Kong. Unang-una is gamot. Guys, ang gamot dito is napakamahal. Yung kapag bibili ka dito ng gamot natin na galing Pinas, ang mahal. So ano ba? Bumili ako ng BioFlu, 5 peraso. Ang price niya is nasa nasa 400 pesos siya. Sa Central, ang mahal-mahal. Tapos ang binigay nila sa akin is October 2025 ma-expire. Ipanghanda ko yung BioFlu na yun para sa winter para sana may stock ako. Ayan. So ang mahal-mahal. Umabot ng 400 yung 5 peraso. Tapos bumili din ako ng Newsep. Ganun din yung benta nila. So nakabayad ako lahat ng 100 Hong Kong dollar. Kaya siguraduhin nyo na kompleto kayo sa gamot pagpunta nyo dito. Unang-una, meron kayong BioFlu. Ako, BioFlu ako, and then Newsep. Sanay ako sa Newsep. Carbosystem para sa ubo, syempre. And then loperamide. Importante yan. Hindi mo masabi yung tiyan mo dito. Yung loperamide ko is isang banig. So, 10 pieces. Naubos ko siya. Sa 2 years ko dito, naubos ko siya. And then, cetirizine, baka may allergy kayo, yan. Ang cetirizine pwede din siya gawing sleeping pills, pero huwag niyong sanayin kasi nagiging malala siya. Nung una, ganyan yung ginagawa ko sa Pinas. Naabot ako ng alas 3, hindi pa ako nakakatulog. So, ang ginagawa ko, umiinom ako ng cetirizine. Hinihila agad ako pagtulog. Yung papa ko nung nakaraang araw lang, hindi siya natutulog guys hanggang alas 3 ng madaling araw. So, ang ginawa ko, sinabihan ko yung kapatid ko na bigyan niya ng cetirizine. Pero masama yan pag sobra. Huwag niyong gawin kasi nga, kapag na-immune na yung katawan niyo sa ganyan na hindi ka na makakatulog and kailangan dagdagan mo yung dosage. So, kapag hindi lang talaga kayo makatulog na sobrang frustrated na kayo, pwede niyong inumin yan. So, yung papa ko, pagkatas niya uminom nun, buong gabi siyang walang ligalig, as in natulog siya ng mahimbing. Kaya kanina pinagalitan ko yun. Sabi ko, pagka nasira yung bintana dyan, kakaakyat mo sa gabi kapag hindi ka makatulog kasi gusto mong lumabas, kurutin ko talaga yung singit mo. Tapos tumawa yung mama ko. BL, kung kayo, BL cream, tas yung nilalagay nyo sa mukha kasi mahal na yan dito. Vitamins guys, importante. Kung stress tab, pwede din yan pampatulog, stress tab. And then ako more on iron ako kasi nahihilo ako pag yumuyuko, lalo nung pauwi na ako ng Pinas. Grabe, parang bumigay na yung katawan ko sa 2 years. Kahit nakaupo ako, nakakatulog ako ng ganun. Hindi na sapat kahit yung 5 hours mahigit yung tulog ko. Hindi siya, parang kulang na kulang ako sa pahinga. Pagod na pagod ako. Ayan, so nung pag-uwi ko, tinira ko talaga yung vitamins na pang-iron, multivitamins para bumalik yung ng katawan ko. So, gamot, and then, yan, pulbo, makeup, wallet, ganyan. Ano pa ba yung dala ko? Strepsils. Kasi dito, hindi masyadong effective yung strepsils nila dito. Parang walang epekto. And then, deodorant, syempre. Face mask, kasi mura yung face mask sa Pinas. Mahal na dito yung face mask. May mura naman dito, pero hindi siya yung effective talaga.
And then napkin, kasi yung napkin dito is mahal na kapag Filipino store. Ako, hiyang ako sa modest na na napkin. Kapag yan yung gamit ko, ang lakas ng regla ko. Pagdating dito, puro Cutex na yung gamit ko. So, hindi siya ganun ka effective, hindi siya ganun kalakas yung regla ko. So, pahiyangan talaga. And then, bumili kayo ng notebook kasi kailangan nyo din yan kapag nagsusulat kayo. Kasi pag bago kayo dito sa Hong Kong, marami pa yung iuutos and hindi mo lahat masising sa utak mo. So, kailangan mong ilista. And then, ball pen, importante yan. Magdala ka ng extra itim. Ayan. Kasi, kailangan mo dito more on sulat-sulat. Ako, ang purple ko na ball pen is dito na yan siya. For sobra 2 years na. Simula bago ako, ito na lang siya natira. M&J to na brand, guys. Ito yung favorite ko na brand ng ballpen sa Pinas. Ayan. So, nabibili ko siya ng 10 pesos. Ayan. So, nung pag-uwi ko nito ngayon, pumunta ako sa National Bookstore. Binili ko lahat ng kulay niya. Iba-ibang kulay kasi ito orange, blue, green, purple, brown, pink, ayan, red, blue. Ayan. So, binili ko lahat. Marami akong stock dyan sa taas. Ayan. Ganyan karami. Tapos, yan. Importante din pera. Kasi, Hong Kong na pera. Ayan. So, Hong Kong dollar. Kasi, pagdating mo dito, wala ka pang sahod niyan for 1 month. So, kailangan meron kang pang budget, pang day off mo. Kailangan may pera ka talaga. Magpapalit ka sa airport. Magdala ka ng Philippine money and papalitan mo sa airport. Para kahit may 400 Hong Kong dollar ka or 500, sapat na yun sa isang buwan mo na dito, tambay mo dito muna na wala ka pang sahod. Ayan. Next is magdala ka ng towel kasi mahal yung mga ganyan dito. Towel na sarili mo. Ayan. Bumili ako sa Shopee. Ito, malaki to siya. Kulay puti. Ginaya ko yung sa hotel. Gusto ko kasi yung mga towel ng hotel. So, 100 plus lang to or 200. Ang mahal na ng towel dito, yung amo ko, yung towel na gamit nila is yung maliit lang. And magkano na yun kung bibilhin. So, magdala kayo ng isa. And then, underwear nyo, yan, good for, siguro sobra 1 linggo. Bra nyo, good for 1 week, ganyan. Isang sapatos kasi more on lakaran dito sa Hong Kong. So, dapat komportable ka sa suot mo. And sapatos ako parati. Hindi ako maano sa tsinelas kahit dati pa. Sanay ako na sapatos yung suot ko for almost 10 years na. Pag nagchichinelas lang ako, pag lumalabas lang pagbibili lang ako ng ulam nung sa Pinas. Pero dito sa Hong Kong, pag lalabas ako, nakaano talaga, sapatos talaga. Next is, ang damit na dadalhin nyo guys, itaon nyo kung yung weather. Halimbawa, ngayon, halimbawa nitong October hanggang April is winter yan. Hindi naman parang 4, 8, 12, 3, 6, 9, 12. 3 months lang yung winter, pero yung autumn is medyo malamig na din. So, yung mga jacket natin dyan sa Pinas na nakikita nyo, yan guys, hindi nyo yan pwedeng dalhin dito. Kung yung jacket natin sa Pinas, okay na yun, yung manipis lang. Pagdating dito sa Hong Kong, hindi uubra yan sa winter. So, pinang-uwi ko yun kasi binitbit ko yun dito. Kala ko okay na yun sa winter. Pagdating dito, lumulusot yung lamig. Pinang-uwi ko lahat yun, pinang-package ko. Yun yung hindi ko na makita ngayon kung saan na binigay ng mama ko yung mga damit ko na yun. Pinatago ko yun eh. Tapos pag-uwi ko, wala doon yung mga damit na pinang-package ko. Wala siya. So, next is, itaon nyo. Halimbawa, summer kayo pupunta dito, June, July, August, September, mainit pa yan. May nakita ako nung nakaraan, pawis-pawis kami kasi manipis lang yung damit na suot namin. Pero sila yung suot nila na damit, is pang winter. Pero yun, summer dito sa Hong Kong. Kaya dapat alam nyo kung anong month yung summer, yung winter dito sa Hong Kong para hindi kayo malito kung ano yung susuotin nyo. Naawa ako kasi pawis-pawis sila tapos nagbibit-bit ng ng maleta tapos naka-puffer yung nakabalahibo na jacket tapos summer siya. So dapat alam nyo kung ano yung susuotin nyo, okay? Next is magdala kayo ng isang bag para pag day off nyo meron kayong suot na sling bag ganyan or anong bag ba yung gusto nyo dyan. Yung ako maliit na bag lang, backpack yung gamit ko. So huwag kayo masyadong magdala ng damit dito. Okay na yung pang sobra 1 linggo, siguro mga 9 na piraso yung pangbahay or 7, ganyan. Labhan nyo na lang parati, 7. And then,
pantalon, ganyan, hindi pantalon na maong, yung mga jogging pants, yun yung suot ko. So, yun yung mga suotin nyo dito, or yung iba nagli-leggings, pero kasi bakat yung akin, kaya hindi ako nagli-leggings. Ayan. Next is, magdala kayo ng sombrero, gamot, pagkain guys, huwag niyong kalimutan magdala ng biscuits, Skyflex, ganyan. Isa lang or 2 pack lang para pang tawid gutom nyo lang pagka buraot yung amo nyo, at least meron kayong, meron kayong reserba. So, pag uwi ko, nagpaluto ako sa mama ko ng hipon na bagoong, nilagyan ng baboy. So, binitbit ko yun dito sa Hong Kong. And ngayon, pagka wala akong mahagilap na ulam, wala akong ulam, yun yung inuulam ko, nilagay ko lang sa ref. So, next is, ano pa ba yung dinala ko? Nagdala ako ng gatas gatas. Ayan, yung Bear Brand. Nagbitbit ako niyan, tas piyaya. Ayan, tapos suklay. Tapos madami akong bitbit na milko. Yung ganto, siguro 3 nito. Kaya sobra 1 taon ko din naubos. Tapos Iskinol. Hindi siya Iskinol, yung RDL. Yan, tapos ano pa ba yung bitbit ko? Nagbitbit pa ako ng nail cutter guys. Hindi kanila papahiramin ng nail cutter dito. Ano gamit nila. Kaya dapat meron kang nail cutter na sayo. So, nail cutter. And then, yung pambunot sa kilay. Kung ano mang hanas-hanas mo sa buhay. Yung shave meron naman dito. Kaya okay lang yan. So, yun yung mga binitbit ko papunta dito sa Hong Kong. And napaka-effective talaga pag nagdala ka ng mga gamot. Kasi guys, mahal na dito. Hindi mo na ma-joke-joke yung gamot dito. Ang mamahal. Ayan, yung gamot nga na binigay sa akin ng doktor para sa ngipin ko, good for ilang days lang. Umabot na ng 3,000 yung nabayaran ng amo ko. Ganun kamahal yung mga gamot dito. And then, ano pa ba? So far, yun lang. Cellphone, adapter, baka yung 3 yung saksakan dito, hindi katulad sa atin na 2 lang. Dito 3. So, baka hindi kayo pahiramin ng amo nyo ng saksakan nila. Ako pagdating yun, agad yung hiningi ko sa amo ko. Sabi ko, yung pangsaksakan, adapter. Ayun. Yan yung gamit ko ngayon. Kasi, lowbat na ako pagdating And then, kung hand wash kayo, ayan, magdala kayo ng sabon guys, shampoo. Yung lang muna, sachet lang, yung Palmolive, ganyan, Sunsilk, yung nakalagay lang sa lagayan na plastic. And then, toothbrush, toothpaste. Ayan, importante yan. Kasi hindi natin alam kung bibigyan ba tayo. And sabon, yung Dove lang or dyan na maliit lang. Na pang 1 buwan lang. Makatawid gutom ka lang. Kasi pagtapos ng 1 buwan, may sahod ka na. Pwede ka nang mamili. And ano pa ba? Nagdala ako noon ng Pancit Canton. Pagpunta ko dito sa Hong Kong, Pancit Canton. Kasi marami ako napapanood na vlog na buraot yung mga amo. So, nag-prepare na talaga ako para hindi ako maanhan. Pancit Canton, tas may Skyflex ako, piyaya, biskotso, yan yung mga bit-bit ko, yan yung mga pinanghandaan ko talaga. And also, ano pa ba? So far guys, ayan lang yung nabit-bit ko noon. And then, yun nga, napkin, ayan, yun lang, tas pantali ng buhok, yan, kung mahilig kayong magtali. So far, yun lang. And kung may idadagdag pa ako, gagawa na lang ako ng panibagong video. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.